Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret sa isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." Paano po mangyayari ito? Gayong ako'y isang dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay fiat. Isang salita lang, pero kayang baguhin ang kasaysayan. Oo, fiat. Ito ang salitang binigkas ni Maria nang siya'y kausapin ng anghel. Sa gitna ng gulat, pagkalito, at kawalang katiyakan, ang kanyang sagot ay hindi pag-iwas, kundi pagtanggap. Isang bukas palad na oo, na naging daan para ang Diyos ay maging tao. Mga kapatid, ang Immaculate Conception ay hindi lang tungkol sa malinis na pagsisimula ni Maria sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana. Higit pa rito, ito'y paalala sa atin ng kalinisan ng puso na bukas sa Diyos. Isang pusong hindi bara sa galit, sa takot, o sa makasariling hangarin. Isang pusong handang magsabing oo, kahit hindi pa lubos na naunawaan ng lahat. Sa ating panahon, ang oo ay tila naging mahirap ibigay. Sanay na tayong mag-maybe, mag-later o depende. Madalas gusto muna nating makita ang buong plano, siguradong resulta, bago tayo pumayag. Pero ang Diyos, hindi palagi nagpapakita ng blueprint. Ang iniaalok niya ay tiwala, pananampalataya, at inaanyayahan tayong tumugon ng isang oo, buo, totoo, at may pananampalatayang kahit anong mangyari, siya ay tapat. Tingnan natin si Maria, isang batang babae, hindi kilala, mula sa isang maliit na baryo. Hindi siya mayaman, hindi siya politiko, hindi siya propeta. Pero sa kanya, ipinagkatiwala ang plano ng Diyos. Bakit? Dahil ang puso niya ay handang magsabing oo. Hindi dahil alam niya kung paano magpalaki ng anak ng Diyos. Hindi dahil sigurado siya na tatanggapin siya ng lipunan.
Hindi dahil walang takot sa kanyang dibdib, kundi dahil sa kabila ng lahat ng iyon, nanalig siya sa salita ng Diyos. Sa ating mga personal na buhay, may mga sandaling ang Diyos ay dumadalaw sa katahimikan ng ating pagninilay. Sa anyo ng isang tawag para magpatawad, sa anyo ng isang paanyayang tumulong sa isang nangangailangan, sa anyo ng isang pagkakataong mamuhay ng mas totoo at mas malapit sa Kanya. Ang tanong, tumutugon ba tayo ng oo? O madalas nating pinapatagal, pinag-iisipan ng sobra, hanggang sa mawala na yung pagkakataon? Mga kapatid, ang Immaculate Conception ay paalala rin sa atin na ang biyaya ng Diyos ay nauuna sa ating pagsagot. Hindi tayo nagiging karapat-dapat bago tayo tawagin. Sa halip tinatawag tayo ng Diyos, sa ating tugon, kahit ito ay maliit o mahina, ay dinadaluyan tayo ng biyaya na nagpapalakas, nagpapabanal, at nagpapalaya. Ang oo ni Maria ay hindi lamang kanya. Paanyaya ito sa ating lahat na sa kabila ng ating sugat, kahinaan at takot, may kakayahan tayong magsabing oo sa Diyos. Dahil siya mismo ang nagbibigay ng lakas para ito ay maisabuhay. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghihintay, ng paghahanda, ng tahimik na pakikinig. Baka ito rin ang panahon para muling pagnilayan ano ang oo na hinihingi ng Diyos sa atin ngayon, sa ating pamilya, sa ating pananampalataya, sa ating misyon bilang Kristiyano. Mga kapatid, tulad ni Maria, hindi kailangang maging malinaw muna ang lahat. Ang hinihingi ng Diyos ay puso na handang magtiwala sa Kanya. At sa huli, ang oo ni Maria ay naging simula ng ating kaligtasan. Ang Diyos ay nakihalubilo sa atin dahil may isang taong naniwala. Ngayong kapistahan ng Immaculada Concepcion, ipinagdiriwang natin hindi lang ang kadalisayan ni Maria, kundi ang kanyang tapang na magsabing oo sa plano ng Diyos. At naway makita rin natin ang kapangyarihan ng isang simpleng oo na nagmumula sa puso ng isang taong handang magmahal. Mga kapatid, tanungin natin yung ating mga sarili. Magdilay nga po tayo. Tingnan natin, suriin ang sarili. Ano ang oo na hiningi ng Diyos sa atin ngayon? At ano ang humahadlang para maibigay natin yung ating oo ng buong pananampalataya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Inang Maria, turuan mo kaming maging bukas sa plano ng Diyos. Tulad mo, naway matutunan naming magsabing oo kahit may takot, kahit may pag-aalinlangan. Basta't kasama ang pananampalataya. Panginoon, ibuhos mo ang iyong biyaya upang sa araw-araw matutunan naming tumugon sa iyo ng may buong puso. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.